Alleluia, Alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan nilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinamimingiang sapagkat pareho ang tingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nilang isang denaryo. "Kaninong larawan sa pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Naalala ko ho, nung elementary ho ako, bago ho magpasukan, nilalagyan ng nanay ko yung mga notebook ko ng pangalan ko. Hindi lang sa harap, pati ho yung sa may gilid. Susulatan niya ng apelyido ko para hindi mawala. Para malaman ng teacher na akin yung notebook na yon. May kaklase ho ako, lahat ng gamit niya may pangalan niya. Ultimo bag, ballpen, pati Coleman niya. May pangalan niya. Dahil yung pangalan nakaukit doon, siya yung may-ari noon. Alam mo sino may-ari noon? Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin nang si Jesus ay sinusubukang siluin ng mga Pariseo. Pero anong sabi niya? "Akin na yung isang denaryo, yung pambuwis." O kaninong larawan to? Sino may-ari nito? Sagot nila, "Yung Cesar ho nakalagay dyan. Yung emperor ng Roma." Kasi ibigay niyo yung kanya. At ibigay niyo sa Diyos yung para sa Diyos. Ngayon, paano natin ibibigay sa Diyos yung para sa Diyos? Yan yung magandang tanong. Paano natin ibibigay sa Diyos ang para sa Diyos? Pero magandang tanong, alin ba ang sa Diyos? Alin ang sa Diyos? Kung babalikan po natin ang kwento sa Genesis, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Kaya tayo mga tao, nilikha tayo ng Diyos na kalarawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos ay nasa atin.
Kaya tayo ay para sa Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa kanyang tinding pag-ibig para sa atin. Nilikha tayo ng Diyos. Sabi nga ho ng isang kanta, we are wonderfully made by God. Kaya sa buhay natin, magandang tignan. Ako'y para sa Diyos, ang larawan ng Diyos ay nakaukit sa akin. Ngayon, paano ako namumuhay? Paano ko talaga naipapahayag na ako'y para sa Diyos, ako'y ginawa ng Diyos, na ayon sa ating pamumuhay, sa ating pagtrato sa kapwa natin. Sabi, kahit gaano man kaganda ang isang larawan, kung ito'y babaguhin, sisirain, i-distort, umapangit. Ay, yung mga may caricature, hindi yun talaga ang itsura niya. Distorted ang itsura. Sa buhay din natin, what distorts God's image in our lives? Kasalanan. Ang kasalanan na ginagawa natin, ang paglayo natin sa Diyos, yun ang bumabago, nagdi-distort ng larawan ng Diyos sa buhay natin. Naalala ko, may nakausap ako at sabi sa akin, Father, bakit ganon? Parang kulang ang buhay ko. Ano tinanong ko, bakit naman? Father, lahat naman ginagawa ko. Sige, anong lahat ang ginagawa mo? Pwede mo ba ikwento sa akin? Ano yung ibig sabihin mo ng lahat? Father, na-achieve ko na yung gusto kong i-achieve. Tingin ko, pag na-achieve ko ito, may purpose yung buhay ko. Kaya yung gusto kong position at gusto kong kumpanya, pinagtsagaan ko ho yun. Pero nung naabot ko, parang may kulang. Minsan ho, naglilibang na lang po ako. Kasama ng mga kaibigan ko, lumalabas kami. Pero pag uwi ko sa bahay, pag-gising ko kinabukasan, Father, parang may kulang pa din. Nang tinanong ko, nasubukan mo namang magdasal? Nasubukan mo namang magsimba? Ang sagot niya sa akin, minsan, pag may oras po ako, Father. At ang sabi ko, subukan mo sa bahay mo, meron ka bang Biblia? Sabi niya, meron po. Nasa bookshelf ko po. Hindi ko ho nabubuksan. Ay, o sige. Subukan mo buksan yung Biblia na yan. Laan ka ng oras. Ay, mamaya pag uwi mo, kahit 10 minutes lang. Buksan mo yung Biblia, simulan mo sa Gospel ni Matthew. Sabi niya, sige ho, susubukan ko. Sabi ko, huwag mo subukan, gawin mo. And umuwi ho siya, kinuha yung Biblia, sinimulan niya. After ilang weeks, bumalik sa akin at sabi niya, Father, when I start opening my Bible, I could not put it down. Tinanong ko, bakit? Kasi Father, I find the story of Jesus interesting sa buhay ko. Hindi ko maibaba ang Biblia. Gusto ko pang makilala si Jesus. At nung tinanong ko, nung nagbabasa ka ba ng Biblia, anong naramdaman mo? Father, I felt at peace. Payapa ho ako habang nagbabasa ako ng Biblia. Payapa ako habang tinutuklasan ko, sino si Jesus? Sino yung Diyos na nag-alay ng sarili ng buhay para sa akin? Sabi niya, may alam mo ako, Father, konti tungkol kay Jesus.
Minsan naririnig ko sa homily, nung nag-aaral po ako, may kaunti po ako nalalaman at naririnig. Pero iba po kapag kausap ko na siya. Iba na ho kapag kalakbay ko na siya. At tinanong ko, anong feeling mo? Parang may kulang pa rin ba? At ang sagot niya sa akin, hindi na. Hindi na ho. Si Jesus, ang Diyos na nagkatawan tao, ay ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. At inaakay niya tayo bilang likha ng Diyos na sumunod sa Kanya, lumapit sa Kanya, sa Kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, ipinapakilala ni Jesus sa atin ang Diyos na naglikha at nagmamahal sa atin. At kung tayo ay didikit sa Diyos na naglikha sa atin, we understand our purpose in life. We understand our purpose in life. Our life has meaning. May kabuluhan ang buhay natin. May direksyon ang buhay natin. Dahil nakadikit tayo sa Diyos na naglikha sa atin ayon sa Kanyang wangis. Larawan ng Diyos. Paano natin tinatrato yung kapwa natin? Paano tayo namumuhay bilang isang Kristiyano? Ito'y patuloy na imbitasyon sa atin na baguhin ang ating buhay. Kung sa tingin natin sa buhay ko, Father, parang kulang yung pagsunod ko sa Diyos. Marami akong kahinaan, marami akong kasalanan. Anong gagawin ko? Simulan sa pagbabalik loob. Talikuran ng mga dating gawain at nakasanayan. Ngayon, simulan ang lakad mo kasama ang Diyos. Kung ganon ang gagawin ho natin, nagkakaroon ng kabuluhan ng buhay natin. Kung ganon ang gagawin natin, makikita ang larawan ng Diyos sa buhay natin. Tayo ay likha ng Diyos para sa Diyos. At sabi ni Jesus, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Tayo ay para sa Diyos. At sana ang buhay natin ay pagsumikapan natin na maging kalugod-lugod at magbigay papuri sa Diyos na naglikha sa atin ng may pagmamahal. Amen.